Ay, at ipangalandakan po natin na pa. O yan, Kyla, sige. Ayan. Go ahead, Kyla. Hello po, good afternoon po at saka good morning po sa ating lahat. So, I just wanna thank Lord po kasi nung mga nakaraan po, um, gusto ko na pong bumalik ulit sa music ministry. Kasi before po, kasali naman na po ako, like bata pa po ako, ganun. Tapos na-busy po, hindi na po ako nakasama. Tapos parang nagpaparinig sa akin si Lord na bumalik ka na, ganyan. Tapos hanggang sa may kinausap po ako, tapos sabi niya, yun nga, balik ka na ba? Bakit hindi ka bumalik? Tapos, edi yun po, sabi po ako sa pastor namin, sabi niya okay daw kasi marami rin pong um, paulit-ulit na po yung laging nagbaback up sa amin, yung nagli-lead singer kasi wala pong masyadong kasama sa music ministry. Tapos ayun po, sumali po ako. Tapos nakakatawa po kasi may mga times na natatapat siya sa may pasok pero mas pipiliin ko pa rin pong mag-serve sa Lord kasi um, nagagalak po yung puso ko doon na kahit na mawalan ako ng pasok, wala akong sahod nun, but still, yung talent na binigay sa akin ni Lord, nararapat lang pong ibalik sa Kanya. And then, Amen. may time po na umalis po ako dito sa bahay namin na wala namang pong bagyo, na wala namang pong ulan. But pagdating ko po dun sa Subic, sobrang lakas ng ulan. Tapos nakaputing sapatos po ako noon. Tapos pagdating ko po dun sa church namin, sobrang taas po ng baha, na abot po talaga siya na almost hanggang tuhod. Tapos sapatos po ako. Ginawa ko, bumaba po ako dun sa may bandang 7-Eleven malapit po dun sa church namin. Hinubad ko po yung sapatos ko, pati yung medyas ko, naglakad po ako ng nakapaa. Tapos may huminto po sa akin, naka-single na motor, tapos sinakay niya po ako. Sabi niya kung saan daw po ako bababa. Tapos ayun po, God is good kasi kung ano po, lalakarin ko po yun ng nakapaa. Tapos ayun, sinakay niya po ako, dinala po ako dun sa church, and ayun, safe naman po akong nakarating. Yun lang po. Praise God. Ang ganda naman ng patotoo mo, Kyla, no? Alam mo, natutuwa kami kasi alam mo yung desire ng puso mo to serve the Lord at ang Panginoon ay gumagabay at talagang kahit may bagyo pa, no? The Lord is protecting you dahil kapag ang desire ng puso mo ay kalooban ng Panginoon, kahit medyo mahirap, no? Ang Diyos ang gagawa ng daan para sa iyo. Isa pa po, no? Sino pa pong gustong sige, pagmalaki natin ng Diyos. Na ipagmalaki po natin. Ayan, Sister Jen, go ahead. Yan. Magandang araw po sa ating lahat. First po, nagpapasalamat po ako sa Panginoon at sila Sister Susan at Sister Des ay nakarating sa Baguio kahit na binagyo po sila. So, maraming salamat po sa Panginoon sa protection niya po. At the same time po, gusto ko lang pong itaas ang Panginoon sa buhay ko, sa buhay ng mga anak ko. Alam niyo po, simula nung nakilala ko ang Panginoon, yung binabago niya yung puso natin. So, I stop nagging sa mga anak ko na, oh, gawin niyo to, maglinis kayo, or tulungan niyo ako rito. Ang lagi ko na lang pong ginagawa is pray for them. So, I always pray na makilala nila ang Panginoon. Pero alam niyo po, ang galing ni Lord kasi hindi mo kailangan sabihin kay Lord isa-isa na, "Lord, turuan mo ang anak ko na maging responsable, turuan mo ang anak ko na gawin 'to, gawin 'to." Hindi, alam ni Lord kung ano yung babaguhin niya sa puso ng mga anak natin, sa puso natin, kung ano yung mga mali. Alam niyo po, nakita ko sa lalong-lalo na sa bunso ko, nung nag-start siyang magpatawad, nung nag-start siyang ang daming pagbabago at naging responsable siya. Alam niyo po yung, sabihan ko lang siya ng isang beses, uulitin niya na yun. Yung tutulungan niya na ako, nagkukusa na siya ngayon. Sabi ko, napakabuti ng Panginoon na, hindi nga pala natin kailangan, alam niyo yung i-pressure yung mga bata na, tawag dito, matuto. Kung hindi, ipagdasal lang po natin sa mga anak natin at hayaan natin ng Diyos ang gumalaw sa buhay nila. Tapos yung isang panganay ko naman po, nag-request sa akin na ibili siya ng specific Bible
Sabi ko, "Wow Lord, ikaw lang 'to talaga." Sabi kong gano'n sa anak ko, "Sige, i-o-order kita ano man yang specific Bible na gusto mo, yung NLT application in life ata po yung nando'n." Sabi ko, "Sige, o-order kita." 'Di ba po parang never ko pong na-imagine na ire-request yan sa'kin ng anak ko. Lagi po sila nagre-request ng mga books, ng kung ano-anong mga books. Pero yung para hingan ako ng Bible, ang Panginoon lang po talaga ang gumagawa nun. Yun po, napakabuti niya po talaga. All glory to God po. All glory to God. Alam niyo po, habang nakikinig ako, ngiting-ngiti ako kasi para kong na-imagine si Lord Jesus, no, habang pong nakikinig siya sa mga testimonies na mga nagsalita. Kasi may sinabi kasi si Lord Jesus, kapag hindi raw natin siya, kapag daw pinagmamalaki natin si Jesus sa harap ng mga tao, sabing ganon, ipagmamalaki rin tayo ni Jesus sa kanyang Father. No? So, nangingiti ako kasi alam niyo po, to talk about Jesus sa maraming tao kahit po sa mga platform katulad nito. Tapat ang Panginoon, sabi ni Lord Jesus, no? Pero ang sabi rin niya, hindi ko lang po sinasabing ganun tayo na mga hindi nagsalita, no? Sabi rin po niya, kung ikakahiya natin siya sa harapan ng madla, ikakahiya rin tayo. And I believe, no? Though limited po kasing oras natin kaya hindi lahat makakapagsalita. Sa mga susunod pong mga pagkakataon when you are sa ibang mga grupo po, no, kayo pong lahat na narito, when you have the opportunity to share about Jesus, share Him. Share Him. Hindi po kayo lugi, nagagalak ang Panginoon. So, dalawa pa po, no? Sister Pia, and then pwedeng si Nanay Cora, Sister Mina, or Sister Eper. So, sila po magsasalita, no? Sister Pia, ikaw muna, and then after that, yung grupo po ni Sister Mina, no? Go ahead po, Sister Pia. Ayan po, parehin natin po ang ating Panginoon Diyos sa umaga at gabi sa inyo naman. Alam po ninyo na habang nagsasalita si Sister Jen, naalala ko po yung kasi sa kong anak na babae na nandito. Kasi po, yun po ay nasa ministry, nasa choir po siya dati. Alam po ninyo, sige anak, bakit ayaw ka pang mag-join sa choir? Sabi, Mama, nahihiya naman ako, ganun-ganon rin ang boses ko. Sige anak, ang pag-worship sa Panginoon is hindi yung tinitingnan ng ang boses, ganun-ganon. Sabi ko, ano kaya tumugtog ka na lang? Ay sabi, ayun, pwede pa yun, Mama. Sabi gayon, ay alam po ninyo, yung po kung ano ang pinagpipray kasi po, gusto kong bumalik siya sa ministry para makapag-church siya every Sunday. So alam po ninyo, napakabuti po ng Panginoon na talaga pong pagka yung anak ay gagamitin, ay talaga pong i-allow ng Panginoon. At alam po ninyo, nag-message po yung pinaka-leader nila. Sabi, Kay, pwede bagang ikay tumugtog? Sabi, kailan po? Saan po? Sabi ganon. Alam po ninyo, sabi ko, siya po naman ang nagkwento sa akin. Sabi ko, anak, alam mo baga pinagpipray ko yan sa'yo, bumalik ka na sa ministry mo na pagkanta or kung pagtugtog. Kasi po may talento po naman pagtugtog yun kasi po dati naman siya tumutugtog ng gitara. Sabi niya, Mama, sa anniversary. Tapos sabi ko, utay-utay ka na rin bumalik sa pag-ministry mo kasi tutugtog po daw sila sa anniversary ng Emmanuel Fellowship. Sabi ko, ay, praise the Lord. Sabi, Mama, pero wala akong confident. Sabi ko, anak, di ba ikay inano na ng Panginoon, bakit mawawalan ka pa ng confidence sa sarili mo? Itinawag ka na nga. Alam mo yun, tinawag ka na ng Panginoon para tumugtog at magpurit at magpasalamat sa Kanya. Ayun po, nakakatuwa po ang Panginoon sa ng mga anak natin, at ayun po, purihin natin ang ating Panginoon na hindi sayang yung ating mga idinudulog sa Kanya ng ating mga anak ay lalo pang mapalapit sa Kanya. Yun lang po, all glory and honor to God po. Amen. Alam niyo po dapat, thank you Jesus, siguro po talaga, ito ang gabi, no? To magnify the Lord bago ko po tawagin si Tatay Hill. So maglalaan pa po tayo ng dalawa, mag-accommodate tayo. Una, yung grupo po, no? Isa sa kanila, na Sister Mina, Nanay Cora, and Sister Emper. Please, kung sino po sa inyo magsishare ng testimony, kahit maikli lang po, no? And then last po ay Sister Janet, no? Ayan. Hello po. And then after that, si Pastor Hill. Hello po, Pastora. Hello po sa inyo, mga kapatid. Yun nga po, nagpapasalamat po kami kay Lord. Salamat dahil safe po kami nakarating. Akala namin wala nang ganan yung travel. Sabi ng mga bata, sa Toronto na ba tayo pupunta?
So, yun, nagpapasalamat po kami kay Lord sa pag-iingat. Tas salamat din po kay Lord kasi kasama namin si Nanay Cora. Amen. Ito po siya. Ayan po. Siya po yung, anak niya po yung may-ari ng bahay na tinuluyan namin na napakaganda. Salamat po sa Panginoon. Salamat po dahil talagang may purpose po talaga lahat ng nangyayari. Nung una po talagang sabi namin, bakit mo kami Lord dinadala dito sa napakalayo na to? Yun pala may gagawin po. Ito po, si Nanay Cora. Simula kaninang 6 p.m., nag-uusap-usap na po kami about kay God. Tapos may mga, mga katanungan siya. Tapos hanggang sa dumating po yung anak po kasi niya, 7 years ng kasal. Tapos po, sabi po, yun nga po, ipagpipray daw po namin mamaya. And nasharean po namin si Nanay ng Word of God. At alam ko na tatanim ni Lord sa kanyang puso't isipan yun. Kaya talagang totoo na walang aksidente sa nangyayari sa ating buhay. At yun nga, kahit saan ka pumunta, basta iniisip mo kung ano yung kalooban ng Panginoon, makikita mo. At yun nga po, gagawin ng Panginoon kung ano yung kalooban niya. Amen, Amen. po ba, Nay? Amen. Amen. Sis Iper po. Sir Eper, sige, ikaw. And then after that, si pinakala, Sister Janet. O sige, go ahead. Ayun po, nagpapasalamat kay Lord. Patuloy po magpapasalamat. Nagpupuri kasi, yun nga, nakilala namin si Nanay Cora na parang may kauhawan din po sa Panginoon. At kami po ay ginamit ng Panginoon para sa Kanya. Amen Thank you, po. Jesus. Every Friday daw po sasama na siya. Ayan. In-install Thank na you, Lord. namin yung Zoom. In-install na namin yung Zoom. Ayan. Thank you, Lord. Napakabuti Salamat po kay ng Lord. Panginoon, no? Amen po. Nag-umapaw po sa galakang puso ko, no? So beautiful, so good our God is, no? At Amen. pamuli po, pakinggan natin si Sister Janet na kapatid po ni Sister Eper. Sister Janet, kahit konting minuto lang po, tsaka ni Sister Joanne, no? Yan po, magkakapatid. JJJ, Jennifer, Joanne, Janet, Jennifer. Ayan. Sister Janet. Thank you, Pastora. Naririnig po ba ako? Opo, baka gusto niyong buksan ang inyong camera. Kung pwede lang. Ay, okay. Pero kung hindi, Opo. okay naman. Pasensya na po kasi medyo nagpapasalamat po ako sa Diyos dahil nga sa mga kapatid ko. Tinuruan po nila ako mag-anoint. Sabi nila kapag i-ano mo yung may mga sakit, pwede tayong mag-anoint ng may mga sakit na tao. Nagkaroon ako ng lakas na loob na gawin ito sa pinsan ko mismo na may sakit ngayon. Nagda-dialysis po siya. Ngayon, sa kauhawan siguro ng gusto ko talaga na matulungan siya, na makasama niya ang Panginoon sa pangalawang buhay po. Gusto ko pong i-anoint siya sa pamamagitan ni ate, ni Iper. Naturuan po ako kung paano ko gawin at nagawa ko naman po kahapon sa tulong po ng Diyos sa akin. Salamat po. At saka gusto ko din po, Pastora, magpasalamat sa buhay ng kapatid ko, yung ika-44th na birthday niya na may Down syndrome po. Sabi nga po dito na yung 44 na taon na napatunayan ko po ang kabutihan, ang katapatan at pagmamahal ng Diyos sa buhay ng kapatid ko na si Jerome. Maraming salamat po. Sabi nga po, di ba, na hindi naman nasusukat ang pagmamahal kung ano estado mo sa buhay. Pero ang pinagpapasalamat ko na lang po sa Panginoon na binigyan niya pa po ng mahabang buhay pa si Jerome at ipagkakaloob niya pa po ang mas mahabang buhay sa kapatid ko dahil maging si Jerome po ay gusto niya pa rin makasama kami ng matagal. All glory to God talaga. Ibinabalik ko ang kapurihan sa Panginoon sa buhay ng kapatid ko. Maraming salamat po. Amen. Amen. So, salamat po sa mga nagpatotoo, no? So, yan po ang ibig sabihin kapag magpatotoo sa Panginoon, atin pong ipagmalaki ang Diyos, ano ang ginagawa niya sa atin. Maging sa panahon ng masaya o malungkot na mga sitwasyon, kapag alam mong ang Diyos ay nandyan, gumagabay, and you have this comfort in your life, that is already enough reason na pwede nyo pong ibahagi yan, no? At nawa po, as I call Pastor Hill, my husband po, to share the Word of God,
yung pong panalangin ni Jehoshaphat. He is one of the kings of Judah. Sa panahon po sa Old Testament, meron po tayong masisilip dito. Kaya buksan po natin ang ating mga puso at pakinggan po natin ang salita ng Diyos. Para yata akong nagkaroon ng inspirasyon sa mga patutuo po ninyo, no? Nakakapag-encourage po yung mga bawat patutuo po ninyo, no? At kanina pa po ay habang nagre-review ako sa lesson ngayon ay medyo nagkakaroon po ako ng kahit na pala medyo matagal-tagal ka na rin pong nag-share ay minsan kinakabahan ka. Kinakabahan ka pong magsalita, no? So, ganun pa man ay magandang umaga po, magandang gabi po sa bawat isa sa atin at binabati ko po kayo sa pangalan ng ating Panginoon Hesus. So, sa ngayon po ay dadako po naman tayo ngayon sa salita ng Diyos na aking ibabahagi. Na ang pamagat po ay solving problem through prayer. Ibig sabihin dito sa Tagalog, sa ating lengguwahe ay ang panalangin at kasagutan ng problema. Ang panalangin, ang kasagutan ng ating problema, no? So, tayo muna po ay manalangin, no? Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, kami Panginoon Diyos ay lubos na nagpapasalamat sa iyo, sa iyong kabutihan, sa iyong katapatan sa bawat isa sa amin. Dalangin namin Panginoon Diyos sa aming pag-aaral na ito, Panginoon, ay samahan mo kami. Let your Holy Spirit be in our midst, Lord. At ang iyong anak na gagamitin, Panginoon, nagpapakumbaba ako sa iyo, Lord, na maihatid ko sa iyo mahihatid ko ang iyong mensahe po, Panginoon, sa mga taong nangangailangan po, O Diyos, ng kalakasan. Samahan mo kami, Panginoon, in Jesus' name. Amen. Amen. So, ang pamagat po ay solving problem through prayer. Anong ibig sabihin po yung ibig sabihin ko po? Ang ibig ko sabihin dito ay ang bawat tinawag ng Diyos, tayo po na mga nakakilala sa Panginoon, ay hindi tayo exempted sa problema. Ang problema po ay dumarating na lang basta sa bawat isa sa atin upang sa ganon ay may layunin lagi ang Diyos sa mga issues na dumarating sa bawat ating buhay, no? Ang bawat problema ay laging may lesson, pagtuturo ang Diyos sa bawat ating pinagdadaanan, no? At ang bawat problema po ay palagi rin pong mayroon pong palaging mayroon pong pribilehiyo upang sa ganun ay mapalapit ka sa ating Panginoon Hesus, no? Ang Kristiyano po na hindi dumadaan ng problema ay hindi niya nararanasan ang kabutihan ng Diyos, no? Pagka easy-wasy ang Kristiyano ay hindi niya nararamdaman
kung paano yung malasakit ng Diyos sa buhay niya, no? So ngayon po ay matutunghayan po natin, ito pong babasahin ko pong salita ng Diyos dito po sa 2 Chronicles chapter 20 at hanggang 18, no? Kasi dito po sa kwentong ito ay dito pa lang sa babasahin ko po ay parang maintindihan na po natin kung sino ang Diyos na kumikilos sa kanyang mga kanyang taong pinili, ang Israel, no? Dito po sa 2 Chronicles, ito po yung kwento, no? Dito po yung pundasyon ng aking main points, no? Sabi po dito ay pagkatapos nito, ang mga Moabita at mga Amonita at pati ang ilan sa mga Meonita ay dumating kay Jehoshaphat upang makipaglaban. So ito pong tatlong tribong pong ito ay nagdeklara po sila ng gera na sasakupin po ang bansang Juda. Ilang katawang dumating at nagsabi kay Jehoshaphat, napakaraming tao ang dumarating laban sa iyo mula sa Edom. Mula sa kabila ng dagat, sila'y naroon at Hasason Tamar na siya ring kota ng mga kaaway, no? Si Jehoshaphat ay natakot at nagpasyang hanapin ang Panginoon. Take note po, no? Nung nabalitaan po ni Jehoshaphat, Haring Jehoshaphat, nalulusubin ang kanilang bayan, ay nagpasya siyang hanapin mismo ang Diyos, no? Ito yung kanyang tugon kaagad, no? Kaya't ang Juday nagtipon-tipon upang humingi ng tulong sa Panginoon. Mula sa lahat ng bayan ng Juda ay dumating sila upang hanapin ang Panginoon. So ito po, ang buong bayan ng Israel, Juda, ay nung nabalitaan nila na sasakupin sila ng tatlong tribo, sila ay nagsama-sama, nagtipon-tipon upang sila ay hanapin ang Diyos. No? Si Jehoshaphat ay tumayo sa kapulungan ng Juda at Jerusalem, sa bahay ng Panginoon sa harapan ng bagong bulwagan, doon sa templo, no? Doon sila nagtimplo, doon sila nagtipon-tipon, no? At kanyang sinabi, O Panginoon Diyos ng aming ninuno. Paki-mute po yung nagsasalita. Pangalan J.O.V. Yung pangalan po J.O.V. pwede po paki-mute po yung microphone. Dito wala. Ate Laling, unmute mo yung mute mo yung microphone mo. Po, habang po binabasa ko po ito. Sige po, i-check ko lang po siya sandali, no? Ayan. Paki-mute po. Sige, ituloy ko po. At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos, ito po si Jehoshaphat, no? Ito po yung nagsasalita. At kanyang sinabi, O Panginoong Diyos ng aming mga ninuno, di ba ikaw ay Diyos sa langit? Di ba ikaw ang namumuno sa lahat ng kaharian ng mga bansa? Sa iyong kamay ay kapangyarihan at lakas, ano pa't walang makakaharap sa iyo. Hindi ba't ikaw, O aming Diyos, ang nagpapalayas sa mga naninirahan sa lupaing ito, sa harapan ng iyong bayang Israel, at iyong binigay sa binhi ni Abraham ang iyong kaibigang magpakailanman. So ito po, nung sila po ay natatakot,
inuna po nilang isik po, hanapin ang Diyos. At sa kanila pong paghahanap sa Diyos, pinapaalala po nila kung sino ang Diyos sa buhay nila na nanggaling sa kanilang ninunong Abraham, no? Hindi ba't ikaw, o aming Diyos, ang nagpapalayas o naninirahan sa lupaing ito? Sila'y nanirahan doon at ipinatayo ka ng santuaryo para sa iyong pangalan na sinasabi. Kung ang kasamaan ay dumating sa amin, ang tabak, kahatulan, salot o tagutom, kami ay tatayo sa harapan ng bahay na ito at sa iyong harapan, sapagkat ang iyong pangalan nasa bahay na ito at kami ay dadaing sa iyo sa aming kahirapan. At ikaw ay makikinig at maliligtas kami. Tignan mo ngayon ang mga tao mula sa Ammon at Moab at sa bundok ng Seir na hindi mo ipinalusob sa Israel nang sila'y lumabas sa lupain ng Ehipto, kundi kanilang iniwasan at kanilang hindi nila pinuksa. Kanilang ginagantihan kami sa pamagitan ng pagparito upang palayasin kami sa pag-aari na ibinigay mo sa amin upang manahan. O Diyos naming hindi mo sila hatulan, sapagkat kami ay walang magagawa laban sa napakaraming taong ito na dumating laban sa amin. Hindi namin alam kung ano ang gagawin. Ngunit ang aming mga matay ay nakatuon sa iyo. Samantala ang buong Juda ay nakatayo sa harapan ng Panginoon kasama ang kanilang mga bata, kanilang mga asawa at kanilang mga anak. So dito po, makikita po natin dito sa kwento, nung sila ay hindi nila alam ang gagawin, ay lumapit sila sa Diyos at pinapaalala nila sa Diyos kung ano ang ginawa ng Diyos sa kanilang mga ninuno. No? So habang sila ay nagpapakumbaba sa Panginoon, ang Espiritu ng Panginoon ay dumating kay Jahaziel na anak ni Zacarias, na anak ni Benaya, na anak ni Jalel, at anak ni Matamias at isang Libeta. At kanyang sinabi, makinig kayo buong Juda at mga mamamayan ng Jerusalem, sa Haring Jehoshaphat, ganito ang sabi ng Panginoon sa inyo, huwag kayong matakot at huwag kayong panghinaan ng loob sa napakaraming taong ito, sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi sa Diyos. Amen. Amen, no? Tignan po natin dito, ang labanan ng isang anak ng Diyos sa kanyang hinaharap. Ano man ang haharapin ng mga anak ng Diyos, hindi tayo ang lalaban, kundi ang ating Panginoon Diyos, Panginoon Jesus. No? Ito yung pangako. Sabi po dito, huwag kayong panghinanulot sapagkat ang pakikipaglaban ay hindi sa inyo, kundi ang Diyos. Bukas ay harapin ninyo sila. Sila'y aahon sa ahunan ng Sis, iyong matatagpuan sila sa dulo ng libis, sa silangan ng ilang Jeruel. Hindi niyo kailangan lumaban. Take note po, hindi ninyo kailangan lumaban. Sa digmaang ito, manatili kayo sa inyong pwesto, tumayo kayong panatag, at tignan ninyo ang pagtatagumpay ng Panginoon alang-alang sa inyo, O Juda at Jerusalem. Huwag kayong matakot o paghinaan ng loob. Bukas ay harapin ninyo sila
sapagkat ang Panginoon ay sasama sa inyo. Amen. Amen. Dito po sa aking binasa, mga kapatid, hindi exempted sa atin ang pagkaroon ng problema. Dito po matutunghayan po natin dito na number 1 sa ating binasa, unang-una dito ay ang Diyos po, God is interested in your problem. Hindi nagpapabaya ang Diyos. Anuman ang iyong pinagdadaanan ngayon, ang Diyos ay hindi nagpapabaya. God is always interested into your problem. Kung titignan natin yung ating binasa, ang Diyos ay laging kasama doon sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. Doon sa mga umaamin na sila ay mahina. Doon sa umaamin na tayo ay walang kakayanan. Doon sa umaamin na sila ay nagtitiwala sa Diyos. God is interested always into your problem. Pangalawa, God is greater than in your problem. Ang Diyos ay mas makapangyarihan kaysa ating mga problema. No? Si Jehoshaphat po, nung siya ay nabalitaan niya na wala siyang magawa dahil 3 tribo, malalakas na tribo, ang kanyang gustong sakupin, at hindi lamang sila sakupin, kundi sila ay sirain, no? Destroy them. At maaaring yung mga kalaban nila ay hindi lang sila lulupigin sila, kundi talagang sisirain yung lahi nila. Maaaring ang mga tao, mga babae ay mayroong masamang gagawin ang mga kaaway nila. Mga bata, maaaring ubusin yung mga bata. Ang buong lahi, gusto nilang sirain, gusto nilang burain ang lahat ng lahi ng Juda. Pero dahil sa kanilang pagtitiwala sa Diyos, sa kanilang pagbibigay ng panalangin sa Diyos, their prayer, no? Ang kanilang panalangin ay sabi dito ay si Jehoshaphat mismo na siya ang hari ng Juda at ang Israel, Jerusalem. Siya ay nagpatirapa, nagpuri sa Diyos, nagpasalamat sa Diyos. Inuna niya ang Diyos sa buhay niya. Sa kanyang takot, inuna niya ang Diyos. Tayo rin naman kaya. Kumusta ang bawat isa sa atin? Tayo ba ay ang ating solusyon pag tayo ba ay humaharap sa anumang problema? Ano ang inuuna natin? Maaaring tayo ay nagtitiwala sa ibang tao. Maaaring tayo magtitiwala sa pera natin. Maaaring tayo magtitiwala sa mga posisyon natin. Ang sinasabi ko po rito, ang pattern na makita natin do sa ating binasa sa 2 Chronicles chapter 20, may pattern dito kung ano ang ginawa ng mga Israel, no? Mga Israelites. So God is very concerned to your problem. Pangalawa, God is greater than your problem, no? Pangatlo, sabi dito sa Jeremiah chapter, may akong babasahin ito, Jeremiah 32 verse 8.
lang po. No? Si Net po, kung pwede pong pakimute. Hindi ko po siya ma-mute. Ayan, okay na po. Okay. Jeremiah chapter 32, verse 17. English po, basahin ko po sa English. Sovereign Lord, you have made the heaven and the earth by your great power and outstretched arm. Nothing is too hard for you. You show your love to thousands, but bring the punishment for the parents' sins in the laps of their children after them. Great and mighty God, whose name is the Lord Almighty. Amen. Ito yung pangako sa atin. No? Very, the great God, ang Diyos natin, ay siya mismo ang laging nagbibigay ng tulong sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po, minsan, maaring ang mga panalangin natin ay madidelay. No? Maaring madidelay. But, still, there is answered always to your problem. Laging mayroon sagot ang Diyos sa ating mga panalangin. Maaring ma-delay. Bakit gustong i-delay ang Diyos minsan ang ating mga panalangin? Dahil ang Diyos ay mas interesado siya na hubugin ang ating karakter. Mas interesado siya na tignan niya tayong laging magtitiwala sa Kanya. Dahil pag sinagot kaagad-agad yung ating panalangin, akala natin ang Diyos ginagawa natin parang alkansya lang, no? Na kung kailangan mo, sasagot siya. Yes, sasagot siya. But still, sometimes, God very interested to your character. Bawat problema na tayo ay dadaanan sa problema, mayroon at mayroong gustong ituro ang Diyos sa ating karakter. Maaring tinuturuan tayo ng Diyos sa kakahintay, inuhubog tayo upang sa ganon lalo po tayong magtiwala sa Kanya. Inuhubog tayo kung paano tayo lalo pang lumapit sa Kanya. Ang mga panalangin natin na kuminsan ay akala natin nade-delay, no? Nade-delay. Maaring, Lord, napakatagal naman. Lord, paano na ito ang aking kalagayan ngayon? Maaring ang hinihintay mong sagot ay maaring para kang gusto nang sumuko. Pero ang Diyos, kailanman mayroon at mayroong ituturo sa bawat isa sa atin. Ang Diyos po, inuulit ko po, ang Diyos po ay mas concerned sa ating karakter. Is that good news, mga kaibigan, mga kapatid ko kay Kristo? Kailanman ang Diyos ay siya ang laging nagmamalasakit sa bawat isa sa atin. Sino na ngayon dito na nandirito po na mayroon pong problema? Sina-challenge ko po kayo na ang problema ilapit ninyo sa Diyos, na ang Diyos na nangako na hindi tayo iiwan ni pababayaan man, ang Diyos na Diyos ni Abraham,
Isaac at saka si Jacob. Iyon ang ating nung magmula nung tayo ay tumanggap sa Panginoon Hesukristo, mula nang isuko natin ang buhay natin kay Kristo, tayo ay nadugtong doon sa mga anak ng Diyos. Sabi ng John chapter 1 verse 12. So doon sa nakipag-isa at naniwala nanampalataya sa ating Panginoon Hesus, sila ay binigyan na karapatan na maging anak ng Diyos. At tayo ay nadugtong doon sa lahi ng mga anak ng Diyos, bansang Israel. Sapagkat kay Kristo, tayo ay naugnay doon sa mga tinawag na mga anak ng Diyos. Tayong lahat ay may karapatan na tumawag, Abba, Abba, Father. At pag narinig ng Diyos na tinatawag mo siya, Abba, sapagkat Lord, di ba anak mo ako? Lord, di ba ako ay iyong tinawag na anak mo? So, pag narinig ng Diyos, tinatawag mo siyang ama, ama ko. Parang yung intimate ninyong dalawa ay napakalapit. Parang ama mo siya, anak kanya. At ano pa, hindi ka sasagutin ng Diyos na iyong ama. Yun lamang po, nawa ay nakapagbigay ng encourage sa atin itong panalangin na ito na mag-i-encourage sa atin na huwag tayong tatakbo kung sino-sino, kundi ang Diyos ang mapapagkatiwalaan na ating amang nasa langit. Yun lamang po at magandang. Ay, marukit yan. Ay, Maraming salamat po, Pastor Hill. Sino pong napagpala sa mensahe